Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite American colony trader, Sasrogando Sasot. Ayan. Hinihintay ko pang lumabas ang inyong mga comments, mga kakaputahan. Ayan. Gusto ko munang batiin ang mga taga-subaybay ng Kaputahan Nights ng inyong favorite American colony trader na ang number one American colony trader of the year. Ayan. Hello, Rochelle. Ayan. Hello. Hello. Ayan. Diyos mio. Hello sa mga nasa Sydney. Ayan. Oh, hello. Ayan. Oh, ano na? Ano na? Good evening sa mga nasa Calamba, Laguna. Hinihintay ko lang po ang ating mga taga-subaybay ng Kaputahan Nights with Sasrogando Sasot. Hello sa mga nasa Ohio. Nasaan pa ba kayo? Nasaan pa ba kayo mga dako ng mundo? At hello sa mga nasa Japan. Ano pa? Okay, sino pa ba? Sino pa ba kayo dyan? Hello everyone. Ayan, magla-live tayo ng magla-live mga friends hanggang hindi pa illegal ang makinig sa akin. Alam niyo naman, sabi ni Mama San, wala akong live, nakaabang na lang sa posts and videos mo. Hello sa mga nasa Tarlac. So, ayun na nga, Dick Intention, di ba? Ayun na nga. Hello sa mga nasa Angeles City, Pampanga. Hello sa mga nasa Singapore. Hello sa mga nasa Hong Kong, Iloilo. Shabulize pa rin ba kayo sa Iloilo? Hello sa mga nasa Lipa City, nasa Cebu, nasa Camarin, Caloocan, nasa Dasmariñas City, Cavite, nasa Ampaba, nasa Isabela, nasa Bulacan, nasa Moscow, Russia, Spasiba. Hello sa mga nasa Canada. Ayan. Hello sa mga nasa England. Kamusta ang inflation ngayon sa England, Andy Dakayanan? Hello sa mga watching from Davao City. Hello. Ayan. Hello sa mga nasa Singapore. Hello sa mga hello sa ating mga domestic helpers sa Hong Kong. Sipagan po natin para po ang ating mga anak ay may pangkain at sana hindi sila naliligaw ng landas at nagsasyabu. Alam niyo naman ngayon, iba na ang panahon. Hello sa mga nasa Cagayan de Oro, hello sa mga nasa Makati. Hello sa mga nasa Hello John Suwing, gusto mo umakyat at interviewin ako para marinig mo ang mga words of kaputahan of the American colony trader. Hello sa mga nasa Dasmariñas. Hello sa mga sa Iloilo. O, ayan. Sinong gustong umakyat para makapagtanong sa akin? Umakyat. Mag-request lamang. Hello sa mga nasa Negros Oriental. Hello sa mga nasa Saudi Arabia. Hello sa mga nasa Caraga. Hello na sa mga nasa Hong Kong. Hello sa mga nasa Myanmar. Hello. Hello sa mga nasa Malabon City. Hello sa mga nasa Oman. Hello sa mga nasa South Korea. Hello sa mga nasa saan pa ba? Ayan. Diyos mio. Eto na mga friends. Ano na mga friends, alam niyo naman mga friends, diba? Hello sa mga nasa UK. At kamusta ang inflation sa UK? Wala bang gustong umakyat para ako'y tanungin? Mag-request lamang po, meron po dyan button to request para umakyat. Hello sa mga nasa Bukidnon at nasa Daman, Saudi Arabia. Hello sa mga nasa Zamboanga del Norte. Ayan. Alam nyo naman ang mga kaeksenahan. Hello sa mga nasa Valenzuela. Hello sa mga nasa Zamboanga del Norte. Ayan. Diyos ko, naririnig ko yung sarili ko. Wala bang aakyat?
Um, um, na-delete ba ang live ko kanina? Dinilit ko kasi hindi ako natapos kasi may tumatawag sa akin eh. So, ulitin na lang natin. So, sabi ni Ram Aquino, be positive lang po. Hindi ba ako naniniwala sa positivity? Yan po ay pang high school. Chicken lang yung problema ngayon sa kanya. Mas malala pa nung nilinis niya ang dabo. Hindi ba ako naniniwala sa positivity? Yan po ay mga attitude ng pang high school. I don't believe in positivity and negativity. I only believe in kaputahan, Kerry. Asa mo si Joey? Hello daw po from Senate and Congress. Ayan. Wala ba magtatanong? Hello sa mga nasa ZDN News Blog, Dapitan City, Zamboanga del Norte. Ayan. Kamusta? Kamusta mga kaputahan? Malabo po Mosas, baka kulang sa punas ng lens. Hindi po, wala kasi, malabo talaga dahil madilim dito. Ayan, malinaw na. Hello sa mga nasa Bowlers Club Sydney at Davao del Norte. Anong gusto yung topic? Gusto niyo ng topic, umakyat kayo. Watching from my living room naman si Ann Maldites ko. Okay, anong gusto niyo? Bakit ko daw? Ayan. Okay na. Diyos ko dahil. Ay, may nanonood sa atin. Nasa loob ng Malacanang. Hindi kita papangalanan dahil baka matanggal ka sa trabaho. Charot. Ano po masasabi nyo sa inilabas ni Maharlika tungkol sa sinabi ni BBM na wala siyang magagawa? Bakit may magagawa ba siya? Miss Sass, may chance ba na mag-reconcile kayo ni TP? Hindi pa ako sumasagot ng mga showbiz tanong. Ang kachipan niya mga ganyang tanong, Diyos ko day. Ano naman ngayon? Anong pakialam nyo sa inyo? Anong pakialam nyo sa friendship na ibang tao? Friendships nyo ba? Naaayos ninyo? Diba? Okay. Diba? Bakit kayo tatanong ng friendships ng iba? Yung friendships nyo ba naaayos ninyo? Tanong ni MS Trio, Mrs. magkakaroon na ba uli ng party-party sa BJMP? Bakit natanggal ba yung party-party? Hello? Nawala yung live mo kanina? Yes, nawala yung live ko kanina kasi nga may tumawag sa akin. May tumawag sa akin importante. Oo, ang sabi sa akin, Madam, is it now time for me to remove my chastity belt? Ganon. Sabi, Sas, anong VPN mo? VPN? Secret. Hindi ko pa rin sabihin. Sorry. Okay, sabi ni Frasco, wala daw plano ang Makabayan Black maghain for impeachment. Ang mga political party leaders daw ang mga magpaplano kasi may mga chismis daw sa Kongreso. O di pa impeach nila. Sila naman tong hayok na hayok sa kapangyarihan, di ba? O di ibigay sa kanila. O di pakita nila sa tao na kaya nila. Di ba? Ang ginagawa kasi nila ngayon, pinagtutulungan nila si Inday. Si Inday ba ang problema ng bayan? Nakita nyo ba yung survey kung ano yung number one concerns ng majority ng mga Pilipino? Inflation. Wala kasi kayong magagawa, hindi nyo kayang lutasin ang trabaho, hindi nyo kayang lutasin ang problema ng bayan, kaya ang pinagbabalingan ninyo ay si Inday Sara Duterte. Diyos mio. Can you imagine, pinagtutulungan nila si Inday? Si Inday walang political party. Alam nilang walang pera si Inday na pwedeng pangpamudmod sa mga politiko. Yan ang alam nila. Alam nyo, kaya nila kinakaya-kaya si Inday Sara Duterte dahil wala silang mga bayag. Hindi nila kayang kalabanin ang tunay na nagpapahirap sa bayan. Hindi ba? Gusto nyo malaman kung sinong tunay nagpapahirap sa bayan? Tingnan nyo yung electric bill ninyo. Tingnan nyo yung water bill ninyo. Tingnan ninyo ang presyo ng mga pagkain sa palengke. Tingnan ninyo ang infrastructure. Yaan ang tunay na suliranin ng bayan. Okay. Next. Sana daw lahat ng DEDS lumabas at mag-iingay nung election. Sobrang dami nila nung nag-rally sila nung Well, ako dapat save your energies, darling. Save your energies. Yun lang yun.
Sabi ni Pinky Cincineros, they play dirty, Mrs. Gusto nilang ilaglag si Vice President. Napakagahama nila. Well, if they want to play dirty, let them play dirty. Diba? Alam niyo naman, huwag niyong pipigilan. If they want to play dirty, let them play dirty. Let them get dirty as possible. Oh. Diba? Ganun lang yon. If your opponent wants to play dirty, let them get dirty. Yun. Sabi ni Brian, Singapore Prime Minister said that Philippines will be a battleground. Kailangan nyo pa ba kailangan nyo talaga marinig pa sa Singaporean Prime Minister? Yan, di ba? Ano bang pinagpuputak ng bunganga kung madumi since February? Since last year. Since 2016. Kailangan talaga, di ba? Kailangan talagang Diyos ko, day. 2016 ko pa sinasabi yan. Diba? Sabi ni Judes, let them destroy themselves. Their reputation precedes them anyway. Alam nyo, if your opponent loves to play dirty, let them play dirty. Ewan ko kasi guys, no, kung marunong kayong mag-chess. Sa hindi nakakaalam, my estranged father, kasi walay sila ng nanay ko. So, my estranged father taught me how to play chess. And I've learned how to play chess even before I learned how to write my name. So, if your opponents are playing dirty, let them play dirty. Ganun lang yun, guys. Ako'y tahimik lang sa umpisa si Sarah. Alam mo, bibigyan ko, isa pa to sa mga words of kaputahan from your number one American colony traitor. There is a time when you should fight fire with fire. Okay? Apoy sa apoy. But it is only the time when your fire is superior. Gets inyo? So what do you do in the face of fire, of greater fire, of a fire greater than your fire? Be like water. Be like water. Be like water, mga indong at indang. Do not become like air, because air spreads the fire faster. So, do not fire, tandaan nyo yan, ha? Do not fight fire with fire if you don't have superior fire. Do not become like air because it will spread the fire faster. So what do? Be like water. Matalinghaga yan. So bibigyan ko kayo ng mga samples sa history at bahala na kayong mag-aral. Mag-aral naman kayo, no? Hindi pwedeng dapat sinuspoon-feed sa inyong lahat. Si Diogenes, si Socrates, sino pa ba ang, didn't fight fire with fire, but they became like water. Si Gandhi, di ba? Sino pa ba? Si Henry David Thoreau. Sino pa ba yung ganyan? Si Dreyfus. Ayan. Okay. Sabi ni McCoy, Sas, wag kanya say na ikukulong. Ano tong sabi? Wag, ayos nyo naman yung pagtatype. Nagtatype na nga lang kayo eh. Okay. Sabi ni, hi Levi. Levi, anong nakikita mo sa akin future? Ngayon nakikita mo ako ngayon. Levi, isulat mo dyan kung anong nakikita mo. May nakikita ka bang kababalaghan? May nakikita ka bang bonggang-bongga? Levi, anong nakikita mo sa aking future? Hello sa mga, sabi ni Patrick, tahimik BBM. Alam mo, kaya tahimik sa BBM, not because he's weak. He is quiet because he has to. Ganun lang yon.
Sabi ni ZTN, the beneficiaries of doing the demolition against Inday is the two Dilawans, which are both pro-American. So kapag ma-impeach si Inday, tiyak si Romualdez or Migway ang possible nakakalili. Well, kung matuloy yung impeachment, okay, especially na may numbers sila, the best move of Inday is to resign. Because what Inday should do right now is to separate herself from cancer. Yung sinulat ni Van Ibiernas. Puntahan niyo yung sinulat ni Professor Van Ibiernas. Okay? Sabi ni John Suwing, grabe, kita mo yung video sa Victory Liner, 2 senior citizens shot point blank. Nakita niyo ba yung Victory Liner? Nakarumal-dumal? I believe na I'm pretty sure yung nangyari sa Victory Liner is hired killer yung dalawa. At yung dalawang matandang yon dapat mailabas yung identity because I'm pretty sure, oh my God, si Rowena Guanzon is in the house. Ma-invite nato si Rowena Guanzon. Sandali nga. My God. Si Rowena Guanzon. Interviewin natin si Rowena Guanzon. Ay, hindi ko ma-invite si Rowena. Madam Rowena, hindi kita ma-invite. Kailangan mo sabi ni Levi Israel, hindi ma-impeach si Inday, may sarili siyang plano. Alam mo, ako naman, kung gusto nila ng kapangyarihan, give them. No? Just give them whatever they want. Kasi at the end of the day, kung maging magaling sila, good for the Filipino. Pag hindi magaling yung pag-handle nilang bansa, I think it's time for the Philippines to do the historical cure. We never experienced giving them the historical cure, diba? Baka it's time, diba? Sabi ni Watashi, siguro tanggapin na lang natin ang ating kapalaran. Hindi rin naman kasi kasalanan ng mga nakaupo kasi tahimik. Ito si Rowena Guanzon. Alam mo, Rowena Guanzon is a very idealistic person. To be honest, kasi nakaupo ako dati, no, may forum before sa UP. I was still very young. I think it was 2008 or 2007. Tapos may tinatanong yan dati. Tapos may dinidiscuss siya doon. Saka terror daw yan sa law school sa UP, si Rowena Guanzon. So, Attorney Weng ang tawag yan sa kanya. Tapos yun na nga, in fairness, ako lang nakasagot nung niya ha, nung tanong niya noon. Hindi pa ako nag-aaral ng law. So, sabi pa talaga niya, okay, kayong mga law students, hindi nyo alam ang sagot. Ginano. Binardagol niya. Anyway, so, nakakaloka ang mga pangyayari, no? At, sabi ni Ian Semasio, will this have effect for the midterm election? Magkakaroon ba ng midterm election? Charot. Magkakaroon ba ng midterm election? So, yun, tuloy ko na yung story ng Victory Liner. Ayun na nga, yung nangyari sa Victory Liner, meron siyang, I think, no? It has all the signs na hired killer yun. Kasi yun lang yung pinatay eh. Yung dalawang mag-asawa. So, I'm pretty sure, pag nalaman natin yung identity ng dalawang mag-asawa na yun, remember, papunta sila ng Manila. So, bakit sila pinatay? Maybe pinatay sila because they are being prevented from doing whatever they needed to do sa Manila. Mag-asawa ba yun or magkaibigan? We don't even know. So, baka mamaya, they might be reporting katiwalian, di ba? Pwedeng ganon. So, hindi rin natin alam kasi hindi pa natin alam ang kanilang pagkakakilanlan. So, yun lang yun. Hello sa mga nasa Bahrain. Nakakaloka si Rowena Guanzon. She is all out sa kanyang wall ngayon.
I'm pretty sure, no? Alam din ni Rowena Guanzon ang laro sa loob ng Liberal Party. Aminin mo yan, Madam Rowena, di ba? Sa Liberal Party, hati-hati rin din yan. May mga kakamkam. Aminin mo na, Aminin mo na, Madam Rowena Guanzon. Sa Liberal Party, may mga kakamkam, di ba? Merong hindi kakamkam, at meron din namang maayos ang intensyon. Aminin mo yan, Madam Rowena Gonzon. Nanonood siya. Ewan ko kung nandiyan pa. Okay. Hello sa mga nasa dahig. Hey, Ernie Pineda, hukatit mekyao. Ano bang oras na? Sa dahig. Ay, hudamedak. Hudamedak, Ernie. Ayan. So, ay bagong lipunan. Kakamkam din yan si Rowena Gonzon. Actually, nire-recommend niya na si Maharlika. Bagong lipunan. Ito si Roy. Alam niyo, nakakatuwa dito si Roy, ha? Sa bagong lipunan. Umaming ka, Roy, di ba? Noong panahon ni Duterte, kasi yan si bagong lipunan, yan ang isa sa mga talagang super Marcos hardliner nung panahon ni Duterte. As in, yan silang dalawa ni Maharlika, pero lalo na to si Roy ng bagong lipunan. Alam mo yung tipong madapisan ka lang ng hindi ka pro-Marcos na kahit ano, babardagulin ka niya ni Bagong Lipunan. Noon, binardagul ako niya ni Bagong Lipunan yun ni Roy eh. Kaya naloka talaga ako. Ito si Bagong Lipunan sa si Maharlika. Last year, sila pa yung una mga bumaliktad. Sabi ko, mga punyetang to. Kaya nga makikita mo talaga, there must be something going on. Something not so good, di ba? Umaming ka, Roy. Ayan, no, kita mo. Punyeta ka, Roy. Diba? Ayan si Bagong Lipunan. Sabi ko, bakit ako binabambu ni Bagong Lipunan? Kasi yan si Bagong Lipunan. Basta hindi ka lang 100% pro Marcos. Yan si Bagong Lipunan. Inaano ka niya, binabardagol ka niya noon. Pero, nung nanalo na si BBM, hala, uy, isa talaga siya sa unang bumati ko. Sabi ko, hala, uy, anong nangyayari? Kaya dun ka anong nangyayari? Kasi nga, itong si Bagong Lipunan sa si Maharlika, 2015 pa yan. 2015 ka ba? 2014. 2015, 2014, yan silang dalawa. Na, sila ngayon si Roy ngayon nagpapalaganap noon ng mga parang, actually, no, kahit binabardagulo ka niya ni Bagong Lipunan noon, Bagong Lipunan noon, maganda kasi bisitahin yung page niya kasi meron siyang mga throwback na hindi ng Marcos years na hindi mo makikita kung saan-saan. So, parang kahit bardagol siya, no, may mga matututunan ka pa. Aminin mo, Roy. Di ba may mga matututunan ka rin? Parang you get to walk history's lane pag pupunta ka dun sa website niya dati. So kahit may mga ini-skip ko na lang yung mga pambabardagol niya sa akin kasi nga mahilig pa yung mag-post dati ng mga pictures, mga old videos, etc. Tapos sila ni Maharlika ka mga unang bumalik. Sabi ko, what's going on, di ba? So, sabi ni Ian Semasio, tama sabi mo sa just inuutos na ng UN Special Rapporteur. Hindi niya inuutos. Wala po siyang karapatang mag-utos. It was recommendation. Pero, yung NTFL kasi, syempre, guys, ang Makabayan Block, do you really think magpapagamit sila kay Romualdez nang walang quid pro quo? Kaya nga Communist Party of the Philippines yan, no? Communist Party of the Philippines. Diba? Siyempre, gusto nilang palakasin pa yung NPA. Kasi nga, isa yan sa mga yan ang malaking source of income nila, yung ginagawa ng NPA, yung revolutionary tax, diba? So, sa tingin niyo, walang quid pro quo yan. Siyempre, papahinain yung NTFL ka kasi nga, they need to earn something. Malaki ang nakukubra ng NPA sa revolutionary tax at sa tingin nyo, saan ginagamit ng NPA yung revolutionary tax? Kanino napupunta?
Ganun lang yon. Pera-pera lang yan. Wala nang pinaglalaban yung mga yan. Ay, nako, di ba tumira ako ng Netherlands, nag 12 years. Oh, sino ba mga nakatira sa Netherlands? Sino ba mga nakakausap ko doon? Di ba? Syempre, nandun na sila sa Netherlands, pwede na silang magpasabog, pwede na silang magkwento ng mga katotohanan kung anong ginagawa ng Communist Party of the Philippines, di ba? Okay, hindi ko na lang sasabihin yung mga nagkwento sa akin kasi yan, alam mo, pag mga bumabalik na dyan sa Communist Party of the Philippines, tinitegi. Di ba? So, di ba ka Ernie? Ito si Ernie, taga Netherlands din to, taga The Hague. Di ba? Marami diyang, di ba ka Ernie? Alam natin, di ba? Yung iba dyan, nagkukwento kung ano talagang ginagawa ng Communist Party of the Philippines. Wala na yan. Etos na lang yung mga yan. Bubuti pa to si, Rowena Guanzon, si Attorney Rowena Guanzon. Ang honest, tinanong ko siya, at hindi siya nasaktan ha. In fairness sa'yo, Attorney Rowena Guanzon, hindi ka nasaktan nung tinanong ko sa'yo na, Madam, yung MOE mo ba sa Congress, liquidation by certification or liquidation by resibo? Si Rowena Guanzon, walang kaabog-abog, hindi man lang nasaktan. Ang sabi niya, for your information, wala pa daw natatanggap na MOE ang kanilang party list sa Kongreso kasi nga naka-TRO at hindi naman daw sila kasangga. Hindi naman daw siya kasangga ni House Speaker. So, at least honest, no? At least honest ito si Madam Rowena Guanzon. Yung iba, paligoy-ligoy-ligoy pa. Anyway, so 'di ba ka Ernie, 'di ba? Yung mga pinagkukwento ng mga ex-members at current members ng Communist Party of the Philippines. Sabi ni Vivian, tama ka dyan, yung pamangkin ko hinihingan ng pera pag daw di siya magbigay, tinatakot nila. Exactly. Where do you think they're using the money? Ang nakukubra, malaki ang nakukubra ng mga bandits, ng NPA bandits, no? Malaki. Kaya itong ginawa ni Duterte, nasaktan yung mga yan dahil nasaktan ang bulsa. As simple as that. We're talking about billions here. So, hello sa mga nasa Moscow City. Okay, may nagtanong, ano raw diet ko? My diet is poverty. Oy, Rainforest, don't, alam mo Rainforest, do not do something like that. Because you should still have a code of honor against your enemies. So don't do something like that. Sabi ni Toby Plata, awang-awa po ako sa pamilya nilang kinawawa. Magiging kaisa lang din pala sila ng mga kumawawa din sa kanila. Alam mo guys, this is all about political survival. Political survival. And of course, there is a huge sprinkle of greed. Diba? Even though that wala siyang honor, don't do something like that. It is actually, you should have some sense of honor. If they don't have a sense of honor, at least you know where to draw the line in terms of having a sense of honor. Ganun lang yun. Rain. Do not become the monster that you are fighting. Sabi ni Giselle, mag-diet na nga ng poverty. Exactly. Poverty is the greatest diet of all time. Sabi ni Dane, wala naman sa mga kongresista sa kakapal na muka ng mga yan. Sa kanasan dapat sa Congress, complete demolition, matatag ng bagong... Alam nyo, since nanonood naman dito si Madam Clarita, Diyos ko, tumanda na yan si Madam Clarita na nangangampanyahan ng parliamentary system. Parliamentary system, parliamentary system, parliamentary system. Ayaw makinig, ayaw rin palitan ng mga kongresista kasi nga nakikinabang sila sa inefficiency ng sistemang ito. As simple as that.
Diyos mio. Sabi ni Francis Guevara, what can the Chinese learn from the Filipinos? How not to run a country. That's what the Chinese can learn from Filipinos. How not to run a country. Sabi ni Rain Pua, edi makikisama nga muna si VP Sara as of the moment kung gusto niya mag-survive dyan sa loob ng gobyerno. No, hindi niya kailangan makisama. But I think Sara, you know what? Sara is a straight edge woman. Sara respects the office that she holds. So ngayon, vice president siya, and she respects the office of the vice president. The office of the vice president is supposed to be a partner of the office of the president. So, baka kaya hindi siya lumalaban kasi she respects the office of the vice president. Yun ang nagpipigil sa kanya, no? Well, kung wala nang respeto yan si Sara sa office of the vice president, makikipag head-on collision na yan katulad ng ginagawa ni Lenny. Pero nga, she is the vice president. Your job is to, at least if you have policy differences with the president, you don't drag the president to the mud. Diba? Parang ganyan. So, ganyan yung ginagawa niya. Hindi yan katulad ni Lenny. Alam niyo na. Kung gagawin ni Sara yan, para na din siyang si Mama Lenny. Kaya nga, sabi ni Michael Nueva Combista, kaya ayaw nila ng bagong sistema sa gobyerno kasi maraming masasagasaan. Exactly. Hello, Mrs. from Pagadian City. Hello, Sarah Jenna ng Pagadian City. So, ayun nga. So, gulat lahat yan pag nag-resign si VP from DepEd. Alam nyo, Sara Duterte is such a mother and she's doing the DepEd job because she's doing it like a mother. Kasi nga, ang babata ng mga anak ni Sara, ha? At she's just really doing it. A concern for younger children. Tanong ni Jean, kailan ka pupunta rito sa Hong Kong? Diyos ko, Day! My God, hindi naman ako... Guys, I'm not extremely wealthy. I'm not also wealthy. Tama lang po ang stipend ng aking PhD scholarship para sa aking pang-araw-araw na buhay. Kita nyo naman itong aking tinutuluyan. Diyos ko, Lord. Hindi... To be honest, mas malaki pa yung kwarto ko sa Pilipinas. Sabi ni Charity, it's pretty obvious magkaalyado sila kasi nung una, then nilaglag siya simply because Sara do not want what they're doing. She is the resistant, kaya ganyan. Sabi ni Jeff, bakit niyo ba tinatanong yung mga taong wala naman na hindi naman kayo concern sa kanya? Diba? Sabi ni inuulit-ulit parati ni VP Inday na yung tutuparin niya yung oath niya to keep the country strong and peaceful. Hello sa mga nasa watching, mga taga-Vietnam. Pero yun na nga, si Inday ay binibinay, kinokorona, at Dino Duterte. So, kasi nga, guys, nobody knows how to defeat a majority elected president or vice president. So, kaya maaga yung ginagawang panlilibak kay Inday. That's just the truth of it. Diba? So, syempre, sino yung, sabi nga nila, meron daw third force na makikinabang dito, and that's gonna be Tulfo. No? Tulfo, it would be the best time for Tulfo to run for president because he's already old by 2028. And might as well try, no? Tumakbo ng 2028. Siya talaga nakikinabang dito sa awayang ito, si Tulfo. So, ewan natin if Tulfo will bite the bait, but by the looks of it, siya yung nakikinabang sa nangyayari. Okay. So what we should do to have a parliamentary system?
Well, guys, this is the reason why you should read history, no? Magbasa kayo ng history on how countries change their political system. There are two ways to transition, to change a political system. Either you do the British way or you do the French way. What did the British do? Wala namang revolution, no? Nangyari. So, ang ginawa nila, they actually built on the system and introduce a parliamentary system. Yun nga lang, meron silang House of Lords, okay? So, ngayon, yung mga nasa House of Lords, ito yung mga aristocrat, okay? So, nandun sila. So, inherited yung position. So, pag nandyan ka sa House of Lords, hindi ka na po pwede sa House of Commons, di ba? So, yung House of Commons, this is the Parliament. So, may House of Lords ka. Yung House of Lords, wala silang power. Pero inherited yung position. So, for life yan, no? Now, the French way, they had a guillotine. So, mamili kayo on how you transition. Either you use the British way or you follow the French way. Maraming, there are countries that followed the British way and it ended up good for them. Sometimes it didn't. There are countries that followed the French way. Okay? And it ended up good for them. China actually was inspired by the French way, by the French Revolution. So either you follow the British way or the French way. So that's just how his lesson from history. Okay. Tahimik lang yan si VP Sara, pero sasabog din yan one day. I can't. Thanks, Asganda, for your time. So, sabi ni Constance, I like the idea of the French way. Well, kung may lakas kayo ng loob, do the French way. Pero kung wala kayong lakas ng loob, at is do the British way. Diba? If you are in Daisara, what will be your strategy? I already told you. You cannot fire with you can only fight fire with fire if you have the superior fire. If you don't, be like water. Okay. Sa Philippines, I did it my way. Ayan, nagkatigihan sa Okay, ano pa? Ano pa? Yan, I did it my way. So, kaya yon, no? British way or the French way? Pero of course, na-force silang i-change yung political system, may nangyari muna. Gets niya? Okay. Anong gagawin ng ordinaryong DDS ngayon? Save your energy. Save your energy at magmasid. Okay. Sabi ni Jed, baka ayaw din ng elite sa British way. Gusto nila feudal capitalism forever. Hindi naman kung anong gusto ng elite. Ito kung anong gusto ng nakakarami. Hindi naman, the elite didn't give up their power that easily in both the British and the French way. So something happened that forced them to reform. Kaya kailangan, importanteng mag-aral ng history. Diba? So, sabi ni Dane, may mangyari muna. Sabi ni Evelyn, matutuloy kaya ang World War III? No. Kasi there are nuclear weapons actually stabilizes, prevents a World War II like scenario. Ang nangyayari po ay proxy wars. Okay? Hindi
hindi nyo po makikita ang China at United States na magbobombahan ng parehong bansa dahil pareho silang may nuclear weapons. Okay? So, gagawin nila ang gera nila outside their countries. Alam niyo na kung saan pwede. May mga proxy wars na. Ukraine is the start of the proxy war. Okay? Okay. So sad we are the proxy. Well, sino may kasalanan kung bakit tayo magiging site ng proxy war? Di ba? We had 100 years of failed industrialization, failed development. Kung hindi ka pa magising, no? Pag hindi mo pa nakita, we wasted 100 years. Baka gusto mo pa ng 100 years. Again, para to wait. Naunahan na tayo ng Bangladesh, ng Vietnam. So, ano pa? Ano ba? Wala na, yun na yun. May gustong mag-join. Sino ba to? Okay. Gusto mag-join? Join ka. Gusto daw niyang mag-join eh. Tingnan natin kung bakit siya mag-join. Good evening, Kevin. At sa mga nasa Zamboanga, Sibugay. Sabi ni end of the Dutertes as well. Okay, why did you join? What can I do for you? Thanks. Ano, hindi kita maintindihan. I'm gonna get it. Okay. Sige. Bye. So sabi daw, pwede kaya dito yung socialist capitalist. Alam nyo, sinasabi nyo, pwede kaya dito yung socialist capitalist system sa Pilipinas. Guys, do not think about result. Okay? Do not think about result. Tinitingnan mo yung resulta. Kailangan, the result can only happen if there is a process that brought it about. And the process can only work if the conditions were right. Ang hilig ninyo kagad kasi sa resulta. Dapat dumadaan ng proseso at yung mga proseso na yon can only work if the conditions are correct and right. And the first condition is the psyche. You should have a revolutionary consciousness. It must be a must. Walang revolution sa Pilipinas eh. There are 3 revolutions, no? 3 revolutions. Not 3 revolutions. 4 na hindi tayo napagdaanan. Industrial Revolution, Religious Revolution in the form of Reformation, wala rin tayong Scientific Revolution, and of course, hindi ka magkakaroon ng political revolution if you don't have all those things. You are stuck. The Philippines is stuck in feudal way of thinking. Kita mo kasi yung middle class, karamihan sa inyo ng middle class. Ilan sa inyong middle class ang hindi individualistic? Diba? Sabi ni Sarah Gina, ano po nangyari sa pinaglalaman ni Senator Robin Padilla palitan ng Constitution ni SAS? Ito na naman yung mga tanong ninyo. Ilan ba ang Senado? 24. Oh. Kahit na maipaglaban mo yan, kung ayaw ng 23, ano mangyayari? Ano magagawa mo? Ano magagawa mo para mapilit yung 23? Nagigets nyo ba? Alam nyo ba kung paano tumatakbo ang gobyerno nyo?
So sabi, anong nangyari sa pinaglaban ni Robin Padilla? Bakla ka ng taon, 24 ang senators. Ano gusto mong gawin ni Robin Padilla? Tukan niya ng baril yung 23 para po sumang-ayon sa kanya. Oh, ano ba yan? O may gusto atang umakyat. It's a numbers game. Diyos ko, dahil. Yung mga tanong ninyo, guys, ito. Yan. What's up? Why did you come up? Anong meron? Magandang gabi po. Okay, magandang gabi. O, anong ganap? Anong may tatanong ka ba? Yan. Medyo mahina yung signal natin dito sa Manila ngayon. May itatanong ka ba, girl? No, gusto ko lang iparating sa iyo that I really appreciate dahil may isang tulad mo na gising sa katotohanan at handang magising sa mga kababayan natin kung ano yung talagang tunay na nangyayari sa ating bayan. Ini-etchos ko lang kayo. Actually, ilan lang tayo. Alam mo sa business na talagang kahit ako po ay CEO ng Duterte Mission 24K, and then during those days na meron tayong tinatawag na pandemic noon at pinagbawal yung pagtitipon ng ating mga sambayan ng Pilipino. But I do believe na kung hindi tatakbo si Inday on a higher position, wala kaming nakikita na pwedeng maging kakampi ng taong bayan. So, sinugal ko yung buhay ko, kahit na sabi nga nila baka makukulong kami dahil bawal nga sa MMDA at huhulihin kami ng HPG, pero nagkataon na pinaunlakan tayo na magkaroon ng more than 3.5 kilometers na caravan para manawagan kay Inday Sara. So, nanonood lang ako mula kanina and I observed all your point of views na hindi naman sasabi natin na may pinapanigan ka o mga naging one-sided ka. Kumbaga, binubuksan mo rin yung isipan ng mga taong bayan. Kung, yes, I agree with your opinion na kasi nangyari yan, it was happened during with Senator Bongo na may isinusulong siyang batas. Ngayon, nagtaka ako bakit nagkaroon ito ng sudden changes. But, oo nga naman, who is Senator Bongo? Nag-iisa lang siya against all odds. So, likewise, katulad ng sabi mo, na kahit maganda man yung opinion or suggestion ni Idol Robin Padilla, against all odds, wala din mangyayari talaga. Correct. Diba? So, yun lang ang ano ko sa mga taong bayan na nanonood sa atin ngayon na ng mga tao. Wag tayong pabugso-bugso, wag tayong wag tayong hindi tayo bayaran katulad ko. Hindi ako bayaran. Sinusugal ko. I'm in the hospital right now dahil may sakit ako, but still alam po 'yan ng taong bayan na I keep on working hard para kumbinsihin yung mga rebelde natin na magbalik loob sa gobyerno. I working hard also na sa mga taong bayan natin na gawin natin kung ano yung nararapat pala sa ikakaunlad ng ating bayan. Okay. Hello, thank you Merong po. pumasok na isa. Oo, ito. May pumasok na isa. Kuya, nakikita namin ng Bethlehem. Ano ba yan? Hello po, from Correct Movement. Ano po? From Correct Movement po. From Correct Movement. O anong gusto mo sabihin? Kapatid, ibababa na kita ha. Maraming salamat sa iyong mga tinuran. Thank you. O ikaw, anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Alfonso Realiza from Dipolog City po. So, mutual, From Dipolog. mutual friend po natin si Sir Orion po. 'Di po? So, 'yun po yung nag-request po namin. 'Di po ba? From Dipolog. Yes po.
Alam mo, Dipolog, ang isa kong best friends, pero namatay na siya, ay taga Dipolog. Kaya ako nakapunta ng Dipolog before. Yes! I don't know, maybe Wow. kilala mo siya, si Alexi Marigomela, kasi medyo, medyo may pangalan din naman siya dyan. Pero matagal na yon, mukhang bata ka pa. O, anong atin? Anong gusto mong sabihin? Yung tanong ba, yung mayroong nagtanong ba, bakit ba hindi nasusulong ni Senator Robin? Kasi po, Mm. yung mga senator po na ini-elect nila as popular based on presidential system natin, na sponsored by the oligarch, which is both nationwide, hindi nila prioritize ang charter change, even the economic liberalization. Kasi yung mga sponsor nila ng oligarch, matatamaan, which is very sad in our republic. Na, Ikaw ba? yung Ikaw Vietnam, ba nauubusan na tayo. ikaw taga Dipolog ka, di ba? So, taga Mindanao. Kayo Yes ba po. dyan We are sa far Dipolog? Kayo ba dyan sa Dipolog, gustong-gusto nyo ba ng federalism? Federal Parliamentary Open Foreign Direct Investment, to be exact. Ayaw Yung namin correct ng presidential movement nila system. Orion. Yes O, po. tigil na yung presidential And by system, the no? Mm. way po, great grandfather ko po is 1934 Constitutional Convention delegate representing Sulu province. So Yung ano gumawa to? ng 1935. Muslim ka? Hello po. Muslim ka ba? Muslim ka ba? Hindi. Yung lolo ko kasi Ano is ko? na-assign sa Sulu under American colonial period. From Ha? Iloilo, Haro, Iloilo. Ha? Ang gulo ha? Taga Sulu ba? Taga Iloilo? Oo, kasi nag-marriage siya ng taga dito. Taga And then doon siya Iloilo nagtrabaho siya. sila doon. Taga Oo, Iloilo siya. gulo ng Pero family. nakapag-asawa siya ng taga Sulu. Hindi, nagkapag-asawa siya dito sa Dipolog and then na-assign siya sa Sulu Na-assign siya as as abogado. Parang okay. abogado ata Oh. yon, abogado sa American colonial period. So gusto mo na ano ba yun? Parang federal system na. federal pero parliamentary yung government system po. Ang Zamboanga ba kasama sa BARM? Hindi no. Hindi po yung Sambuanga. Okay. Yung Sige one kuya, kasi, may gusto ka ba bang sabihin? dapat po May mga gusto sa pa mga kasi umakyat. kababayan natin po, yung bubotohin natin ng mga congressman, ng mga senator po ay pro-constitutional reform. Kahit sino presidente, kahit yung napanalong presidente, is hindi priority yung constitutional reform, pero yung mga congressman, kasi numbers game to eh. We need 3/4, both houses. The upper house and the Wala lower na, house. hindi na nga raw makukuha sa botohan yan eh. So ano nang dapat gawin? Yun nga, malaking problema eh. Question mark. Oo. Yun ang gusto ng Ayaw mga nila, revolution. di ba? British British way or the French way, ganon. Now, May gusto ka pa bang sabihin kuya? May mga gusto pa umakyat. British way po. Di ba? May gusto Yung pa French way, magulo umakyat din. Magulo naman lahat. So, Oo. Pero mas sige better po, yung thank you. British. Okay. Kailangan mo ng House of Lords kung gusto mo ng British way. Kaya siya stable kasi Pwede may House of namang- Lords siya. Pwede namang like what happened in Canada, which is Australia, which you elected senators per state. Pero sa Canada is appointed by the Prime Minister. Kahit walang lords. Or Singapore is British way but wala silang upper house. Ako gusto ko magkaroon ng House of Lords para yung mga political dynasty, papipiliin sila. Either, diyan kayo sa House of Lords na hereditary, pero wala kayong power, recommendatory lang. Pero, nandiyan na kayo, Pwede, sigurado na yan. Pero less ang power ng upper house. It's just to Yes, check. recommendation Overseas. and overseeing lang. Yeah. Pero yun na nga. Overseeing. Pero 'di ba, para gusto rin pala nila ng kapangyarihan. O diyan na kayo, hereditary na, hindi niyo na kailangan gumastos, 'di ba? Mamanahin niyo na lang yung posisyon. So, salamat kuya. Thank you so much at mabuhay po kayo dun sa Dipolog. Best regards Bye. po.
Kayo rin po. Bye. Oh, mga bakla, sino pa gusto umakyat? Sabi ni Franco Tulingin, calls, akyat tayo, joke. Oh, basta palitan ng gobyerno, ang daming sumasabot na walang ginagawa. Exactly. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang nasasayang na pera sa ating gobyerno? Putang ina. Diyos ko, Lord. Ewan ko ba kung bakit gusto niyo pa itong ganitong sistema ng gobyerno. Ay, Diyos ko dahil may aakyat. Sino ba ito? Okay. Sino ka ba? Sino ba ito umaakyat? Ang tagal lamang mag-add. Sabi ni Norman May, Federal, the British way is best here in BARM. Yes, kailangan sa BARM is merong House of Lords para doon yung mga datu, yung hereditary ba? Kasi kailangan mong i-maintain yung ganong system sa sa BARM kasi it's part of the culture. So, dapat lagyan mo na lang ng House of Lords para yung House of Commons, yun yung sa mga ordinary tao para hindi masira yung what keeps the community together, which is of course yung parang royalty na yung aristocratic part ng community sa BARM. Diba? Ay naku, ano ba yan? Tagal naman ito. Oh, sino pa ba gustong umakyat? Sabi ni Rashid Matix, lagi sa panalo ang kabaklaan ngayong gabi. Sino bakla? Lalaki ako, no? Charot. Okay, sabi ni Ann Cuties, favorite conspiracy theory, ma'am. Ang favorite conspiracy theory ko ay may unit team para. Yun po ang favorite conspiracy theory ko. Okay. Sabi daw, dapat mga Senator 2025 pro-constitutional reform. Bakla, sa tingin nyo ba, gusto nilang tumakbo ng senador para baguhin yung sistema, hindi na sila nakapangupit. Tumatakbo ng senador, yan. Kupit! Simple as that. Sino pa? Sino pa nga aakyat? Nako, magsasara na ako ng parlor pag walang umakyat. Going once. Going twice. Going thrice. 4. Ay, ayan, may aakyat. Ano ba naman to? Kanina ka pa-add ng add, hindi ka naman na-add. Magsasara na ako ng parlor pag walang gustong umakyat. Ang tagal naman itong umaakyat. Ay, walang gustong umakyat. Tagal naman ito ni adding. Okay. Dahil walang gustong umakyat sa parlor, ay, ayan na may nag-request. Ayan, si Rain Pua. Tingnan natin kung anong gustong gawin ni Rain Pua sa kanyang buhay. Nag-enjoy ba kayo sa parlor natin? Ito. Ayun, hi, Miss Sas. Hi, Rain. Rain, taga-san ka? QC. Metro Manila, Quezon City, Bagong Silang. Hindi. Barangay Holy Spirit. Ano talaga, yung IP address ko baka ma-detect mo Miss Sas. Nakilala kita kay kay Miss Shanwin, tsaka kay Joey dati pa, 2022. Umaakit ka na sa live nila. Ayun. Yun ang tanong ko ng Miss Sas. Anong tanong mo? Di ba si Miss Guanzon, sabi nga niya, di ba, aware naman siguro siya. Yun lang yung question ko na-comment ko na sa'yo sa post niya. Since, di ba, aware naman sila ni Robredo. Kasi nga, naka-follow na ako sa'yo magmula nung nailabas yung legalized corruption, yung concurrent resolution. Yung tanong ko lang, yun nga Since aware naman pala sila, since galit na galit sila at grabe kung mag-invite, kasi naranasan ko rin yung binuli ako na mga kakamping nun So doon ako nabisit kaya hindi ko binoto both side. Kaya nga ang nadismaya lang ako. Alam naman pala nila, sana yun na lang din yung pinanlaban nila noon pala. Kung paano mo in-explain sa amin na pwede mo naman pala siya makita, yung
yung detalyado na sa US, yung kung paano yung detailed ng mga expenses ng mga House of Representatives sa US. So sana pala, yun na lang din yung nilaban nila. Since ang pinagsisigawan nila noon is magnanakaw nga mga Marcos. Yun lang. Kaya yun yung question ko. Kasi nga rin, papaano nga nila ipagsisigawan, yung mga politiko rin na sinusuportahan nila ay nakikinabang noon sa Yun. liquidation without reason. Na House of Representatives, lahat naman yan nakinabang, 'di ba? Kaya nga sabi ko, wala akong pakialam kahit na matamaan dito mga kaalyado ni Duterte, no? Kasi lahat talaga sila nakikinabang noon. Correct. 'Di ba? Naiiyak ako nun. Kasi kumbaga lang tayo magkasunod lang tayo ng year, kaya naiyak rin ako nung sabi mo nga, halos tatanda na yung mga magulang natin na hindi naman lang nila maabutan yung talagang pagbabago. Yun, naiyak talaga ako dun. Diyos ko, girl, no, mas nauna pa ako nagkapuki kahit na bago yung sistema ng Pilipinas. Oo, di ba? Dahil nagkapuki na akong lahat-lahat, nagkaroon ako ng multiple orgasa. Ganun pa rin ang sistema ng Pilipinas kasi nga nakikinabang sila dyan. Kaya mamimili ang mga Pilipino kung ano ang solusyon. It's either the British way or the French way. So, ganun lang. Meron ka pa bang gustong sabihin? Mga sa ingat, tama yung sinabi ni Mrs. na matuto na tayo sa nakaraan. Kasi natatawa ko kasi ako naging part ako ng EDSA DOS Hindi, engot-engot din ako, syempre ignorante. Sinabi daw ng madre sa amin, payag ba kayo, yung magulang niya nagbabayad ng ganito, yung buwis, tapos mapupunta lang sa sa mansion ni Erap, ganyan-ganyan, tsaka kay La Arnie, yung kabit niya, ganyan-ganyan. So yun, binalik din naman ng mga taong bayan, doon din ako nabwisit. So dapat matuto na tayo na hindi naman na dapat binabalik yung mga, Diyos ko, pati sa celebrity, sa campaign, dapat nga may batas na kung pwede lang sa campaign, wag niya kunyari si Katniel, in-endorse to, Diyos ko. Pinagbabalik niya pa yung mga, ay nako. Yun lang. Ayan. Sige na, thank you. Thank you, Rain. Magandang gabi. Salamat. Sino na susunod na papasok ng parlor? Ano sabi ni Maria? Go sa Congress representatives. Baliw! Ano gagawin mo dun? Ang tagal naman ito. Sino ba to? Nanonood ba si Jonathan Malaya? Minomonitor mo ba to, Jonathan? Ang tagal naman. Sino ba itong tagal magpaad? Sino ba itong next magpaad? Okay. Let's see. Adding. Wala, ang tagal. Ay, nako. Sino ba to? Sino ba? Okay, si Chino Season. Ay, connection failed. Hindi kayo pumasa sa sistema ng China. Sino ba to? Crisette Laureta, umakyat ka naman dyan. Wala siya, hindi siya nanonood. Okay. Sino ito? Bagong salta sa ating parlor. Anong pangalan mo? Taga saan ka? At bakit ka nandito? Ay, bakit nawala? Bakla, nasa toilet ba to? Hello, oy. Oy, bakit? Hello, oy, baka. Ano pangalan mo, kuya? Ano pangalan mo? Ako na ba yan, Mrs.? Oh, ikaw na. Akala ko naliligo ka. Baka Nagluluto po from Saudi Arabia. Ano pangalan mo? Michelle, gabi na. Michelle. Naku, Michelle, baka bawal to sa amo mo, ha? Baka kami pa maging... Dahil mukha ba akong kasambahay? Sorry po. Ay! Nagluluto na lang ng dinner namin. Oh my God! Ay, grabe siya. Tapos buluto niya. Oh my God.
Masama yung sarili ba? mo sa video. Ay, kaya naman. Masama bang maging Parang kasambahay? Masama hindi bang pa maging fresh. kasambahay? Masama bang maging kasambahay, ha? Hindi Masama bang ko maging kapatid yung kasambahay? luto ko. Ma'am Kasi Sas, naman, ito yung tanong kasi ko. alam mo, natatakot kami sa'yo dahil akala namin nasa toilet ka, baka mamaya nudist ka, no? Baka mamaya, Ay, hindi ko kasi nakikita yung video ko. Akala ko hindi oh naman ako ate, nakapasok. Sorry. ate, anong tanong mo? Go. Yung tanong ko po is, bakit ang mainstream media or even yung mga ponente ng South China Sea arbitration, hindi nila nire-raise yung mga reservations dun sa mga treaty before na-create yung UNCLOS? Kasi napanood ko yung mga video ni Justice Carpio, ni si Bersate, sintong ambassador natin na kasama dun sa mga Ben legal Surto. team nung Ben Surto. Ben Surto, kay Christian Mm-mm. Esguerra. So, hindi naman, bago yung interview nila na yun, na-release mo na yung mga points na gusto mong sabihin. And kaya ko sila pinapanood is para makita if they will debunk or they have another answer to your opinions or to your observations regarding the case. Pero hindi nila nire-raise yung mga treaties ng mga bansa na claimant countries doon sa South China Sea when they're discussing about yung sa pagkapanalo daw natin or yung sa pagkampi ng Ay, arbitration para sa Pilipinas. alam mo, Michelle, kaya hindi nila ginagawa yan kasi nga meron silang sinusulong na agenda. Alam mo yon. Kasi dapat doon lamang tayo sa sa objective view of what's going on, 'di ba? Kasi nga kumita kasi yan sila, Michelle, sa ganyang katarantaduhan. Yun lang yon, no? Tanggalin mo yung pera doon sa kaso na yon. Tanggalin mo yung pera doon sa kaso na yon, hindi yan ganyan. O, nasa mga yung si Ben Surto, di ba nasa United States, Consul General diyan saan ba yan? Sa California, San Francisco, saan ba? Basta nasa Amerika yan eh. Si Ben Surto eh. O, ito si Carpio. Nako, Michelle, ito si Carpio. Yung anak niya, Diyos ko Lord. Okay, alam ko Diyos na. ko Lord. Baka Alam mo mag-teacher na. mo pa. Ay, hindi. Dapat Kasi ibang siya. kumuha ka ng course sa subject niya. Oo. Gusto ko talaga yung tipong mag-a-appear lang ako, magsisit-in ako. Are you the son? Ganon. Sige. O, Hindi ko yung tatanungin. meron ka ba bang gustong sabihin, Michelle? May gusto pa mga umakyat eh. Isa pa akong question. Paano natin ma-overhaul ang ating political system? Mamili ka Kung walang mag-initiate na, for example, magpalit tayo ng constitution, kasi ikaw na rin nagsabi, sa sistema natin ngayon, walang magbabago kahit sino ang ipalit natin, kahit Duterte pa yan. Unless mabago ang sistema ng constitution natin, ng political system natin. So, Well, may way pa ba para? I think isang institution lang ang pwedeng makapag-force ng pagbabago. Ayun ay talagang para sila sa pagbabago, ay hindi yun lang para mangagaw ng kapangyarihan. So iisa lang naman, no? Iisa lang ang institution na pwedeng gawin yun, pero hindi ko pwedeng sabihin dahil baka idemanda ako ng mga lola mo, no? One more thing. Isa pa. Naku. Ayan na-monitor na tayo. Wait lang. Ate. Yes. Ano yon? Go. Isa pa. Ideal ba kung ang mga, for example lang in an ideal situation, for example, papalitan natin lahat ng mga politicians natin, magiging applicable ba kung ang ipalit natin is yung mga leader ng mga non-government organization, katulad ng, for example, sa Ibon Foundation or yung mga taga-UNICEF or kahit yung mga taga-angat buhay na rin, Char? Hindi. I think
I think ang dapat ipalit dyan is kasi kailangan mong ihiwalay ang big money sa government. Ang dapat dyan is talagang mga technocrat na hindi sila mga may-ari ng negosyo, may mga ganyan, mga ganito. Pero nga, itong mga Ibon-Ibon Foundation, siguro pwede sila magkaroon ng puwang, no? 'Di ba? Pero, kailangan is, marami naman yung mautak sa Pilipinas, no? Pero kailangan talaga na merong merong maninindigan na institusyon para ipaglaban ang pagbabago ng grupong iyon. Pero ayoko sabihin dahil baka idemanda ako ng mga MM. So, anything else, ate? Ah, isa pa, kaya kayang maging criteria sa mga tatakbo sa politiko or sa mga pusang bayan na, for example, wala sila dapat business na magiging parang conflict of interest sa mga government projects, ganun. Parang isip ko kasi, or pwede ba sa China, as you mentioned before, na dapat walang sahod yung mga government officials natin para makita talaga natin na ang gusto nila is to serve the people. Would that be Hindi naman. possible in the Philippines? Sandali lang, ate Michelle. Hindi naman lahat ng government officials sa China ay walang sahod. Pero kasi ang sistema kasi sa China, yung mga members kasi ng kongreso nila, yung National People's Congress, nanggaling din kasi ito sa ibang posisyon. So they hold other positions in government. So doon may sweldo sila. Pero doon sa as part of the National People's Congress, wala silang sweldo. Well, kung gugustuhin, pwedeng mangyari. Pero kailangan kasi may mag-guarantee ng systems change na yon. At iisang institusyon lang ang guarantee ng institusyon na yon. Pero hindi ko sasabihin dahil baka idemanda tayo ng mga barubal. So, Militar ba? ha? Ang militar ba ang merong kakayahan para Ay, wala akong mag-overhaul sinasabing ng ganyan, sistema? Wala akong sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko lamang ay Kasi merong pagka military institusyon. lang, sige na, tatali na ako sa ROTC. Ate, magluto Char ka lang muna. po. Sige na ba? Magluluto na lang ako. Ako na lang yung tagaluto ng ng food. Bye. Thank you. Bye. Good night. Thank you, Ate. Bye. Naku, ang dami gustong ang dami gustong umeksena. Sa parlor. Oh, Hello. anong pangalan mo? Galing ka sa parlor. Ako si Floran Sarmiento, taga-London. Taga-London po. Ka London? Oh my Opo. God, meron kaming friend. Alam mo, meron kaming friend dyan sa London. Tanong ko lang po kasi di ba nagsampa po sila ng demanda tungkol sa confidential fund? Kasi sinasabi nila hindi daw po yung batas. Kaya pwede nila ipubliko. Yung sa Kongreso po, di ba hindi rin po batas yung concurrent resolution number 10? So pag na-aproba ng Supreme Court yun, pwede rin nila ilantad yung nila, audit nila. Eh, ano nga ilalagtad nilang audit? Eh, wala nga silang audit. Ayun Ito lang naman po. si Kuya. Ito naman si Ano po? Kuya. Ano namang ilalantad nilang individual audit sa Kongreso? Eh, hindi naman sila individual audit ng COA. So, wala silang ilalantad. Kasi ayun po yung nakita ko sa batas, sa balita po kanina nagsama-sama yung dating po ng COA, tsaka yung si Caprio, tsaka mga lawyer. Inaano nila, hindi lang daw kay Vice President yun, yung sinampa nila sa Supreme Court para sa lahat daw.
na sa confidential fund para ano daw, hindi daw maging confidential dahil hindi naman daw po batas yun dahil ginawa lang daw na EO ni President Duterte yun. Hindi Kaya- totoo yan. Patagal lang may confidential fund. Ang militar may confidential fund, so pati yung sa militar, ng confidential fund ng militar, i-reveal nila, baliw ba sila? So anyway, ano lang yan, ginagawa lang nila yung pasiklag kay Sara, yung mga ganyan eksena. So, Ayun na po. ano yan, politikang baryo. Simple as that. O may gusto ko pa ba sabihin, kuya? At nagda-drive ka, nakakaloka, baka mabangga ka kung may kasalanan kung may kasalanan ka ng patay. Diba? Sige po, ingat. Thank you po. I love po. Nakakaloka si kuya. Diyos ko, baka tayo pa maging dahilan kung bakit siya mamatay. So, sino pa bang next sa parlor natin? Tagal naman. Sino pa itong umaakit ng parlor natin? Ay, naku, magsasara na ako ng parlor, wala nang aakyat. Hindi na makakonect yung iba. So, maraming salamat po sa pagbisita po sa ating parlor. Thank you so much. At naway may napulutan kayong aral sa gabing ito at tandaan niyo po seryosohin ang aking mga pinagsasabi dahil ini-etchos ko lang kayo. Bye!